Good morning mga ka-trippings. Magandang panahon na araw sa inyong lahat. So for today's video, ang topic natin today is tutorial lang ako. Kasi merong mga nagtatanong kung paano ko napagana o paano ko kinabit yung reverse camera with parking sensor and buzzer. Tapos ang isa pa is ang sa pagpark ko, bali lumalabas na siya dito sa stock na head unit ng BIOS natin. Kasi 'di ba yung Toyota BIOS XLE CVT 2022, so bali yung head unit niya, yung stock is wala naman tong kasamang reverse camera na may buzzer, tsaka yung yung 'di ba pag nag-park ka, pag nag-atras ka is 'di ba yung mga bago ngayon is lalabas dito sa head unit mo, and then meron siyang ipakita ko sa inyo. Ayan. Bali yung head unit natin is stock pa rin yan, wala tayong binago dyan, stock yan na head unit. So pakita ko sa inyo. Yan, then reverse. Yan. So kung naririnig nyo, nagbabuzzer siya, at dito siya lumalabas mismo sa stock natin ng head unit. So pasensya na, sobrang lakas kasi ng buzzer eh. Bali ayan yung sinasabi ko sa inyo kung paano siya dyan na napalabas ko, napagana ko siya, nasa head unit siya lumalabas, na meron na siyang sensor, meron buzzer, at meron siyang guide, and then meron din siyang distance. Ayan. So patayin muna natin, ibalik natin kasi sobrang ingay. Ayan. So yun yung tutorial natin for today. Kasi di ba kapag bumili ka ng mga ngayon, mga tawag dito, dashcam, katulad nito sa akin na to, itong dashcam ko na to, ayan, pag binuksan ko siya, ayan. So siya, di ba, ganyan siya. So karamihan is dito sila lumalabas yung reverse camera nila. Katulad nito, itong maliit na to, ayan, yan yung reverse camera ko. Yan yung dati kong ginagamit, na kapag nag-reverse ako, bali magsuswitch sila. Itong reverse na to, dito siya sa pinaka main screen niya. Yun ang nangyayari. Dahil nga sa gusto ko mag-upgrade, gusto ko maglagay ng buzzer, at ayaw kong butasan yung likod na bumper ng sasakyan natin. So ang ginawa ko, yun, nag-order ako ng camera na 3-in-1, with light, with buzzer, and with sensor. So yun yung ginawa natin. So kung paano ko siya na-install, nakabit, para hindi na dito lalabas yung pag nag-reverse tayo, hindi na dito lalabas. So dito na siya sa head unit natin, sa stock na head unit ng Toyota BIOS 2022. So madali lang naman yung ginawa ko. Wala nang mga wirings na gagawin doon. Yung nangyari nga sa akin, yung binili ko na nag-upgrade na camera ko, yung reverse camera, is hindi ko na nagamit yung ibang mga wire. So bali ang ginamit ko lang doon is yung mismong camera niya, tsaka yung buzzer. So yun lang. So ko sa inyo, i-tutorial ko sa inyo, kung tuturo ko lang sa inyo kasi naikabit ko na yun siya eh. So bali ituturo ko lang sa inyo kung paano ko siya ikinabit. Okay? So patay natin to, then punta tayo sa likod sa trunk para ipakita ko sa inyo kung paano ko kinabit. Okay? Let's go, patayin ko muna to. So okay, ito yung trunk natin. So una natin gagawin is tanggalin muna natin to, itong cover na to, para mapakita ko sa inyo kung paano ko siya kinabit. Okay? So ayan, natanggalan natin. So bali yung camera natin is ito yung camera natin na may sensor. Ayan. So ito yung camera nya, ito yung light nya, ito yung sensor nya. Ayan. Tapos yung buzzer nya, dito ko siya nilagay. Yan, yung buzzer is yan, dito ko siya nilagay. Ito yung pinaka buzzer nya, yan yung tumutunog. Yan, tapos pinalusot ko na lang dyan pailalim, doon sa likod. So tuturo ko sa inyo kung paano ko siya kinabit.
number 1, so para mapagana natin yon yung camera doon sa head unit, sa stock. So ang kailangan natin gawin is kailangan natin bumili ng harness. Okay, so bali ito yung harness tinatawag. Ayan, ito tatanggalin natin. Ayan, tinanggal ko muna para makita nyo. So ito kailangan natin bumili ng ganito ng harness. So pangalan nito is Toyota Vios 2022 harness. Ayan, reverse camera harness. So nandyan yung link sa baba, i-click nyo na lang yon para doon mabili nyo to. Tapos naman ito yung connection ng camera ko, yung reverse camera na binili ko na 3-in-1. So itong connection na to is yung sa buzzer. Tapos ito na yung sa power nya at sa video nya. So ganon. So itong harness na to nga pala, kasi ang dami dito, hindi nila maano kung paano daw paganahin yung reverse para lumabas yung reverse camera. So bali itong harness na ito yung kasamang wire nyan. Dalawang socket, isang male, isang female. Yung dilaw, yung power, tsaka itong isa. Tapos may kasama pa isang mabang wire yan. Ito naman yung kinukunik sa reverse light. So papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko nito. Bali wala ako ditong pinutol na wire, hindi ako dito nag-splicing. So ganito yung gagawin. So dito sa Toyota Vios natin, makikita nyo sa likod nyo sa trunk, meron niyang abang dito. Ito yung pinaka-abang niya. Nakalagay na yan dyan. Pag bumili kayo ng Toyota Vios, naka-abang na yan, nandyan na yan. So bibili na lang kayo ng harness. So itong harness na ito, i-connect lang natin to dito. Yan, i-connect lang natin yan dyan. Yan, lagay natin. Yan, so naka-connect na yan. Okay. And then ito, yung sa camera na male and female, i-connect natin dito sa harness. So yellow to yellow. Yan, connect natin dyan, yellow to yellow. And then itong black to red. So ibig sabihin kasi ito parang yung power to tapos ground eh. So yan, lalagyan natin dito yung black to red. Okay, connect natin. Yan. So pag na-connect mo na yan, ngayon ito yung wire sa harness na red wire. So ang gagawin natin ito is i-connect mo siya doon sa reverse light. So ang reverse light, ito siya. Makikita nyo yan dito sa likod, yung reverse light dito. Ayan, yung white na yan. Yung ilaw na white na yan, yan yung reverse light. So kukunik natin, hanapin natin kung nasaan yung reverse light na yan. Reverse light is white lang naman yan. Yan, so ito yan. Ito siya sa Toyota Vios 2022. Ito yan siya. Ayan. So ito yung socket niya. So ang ginawa ko lang dito is para hindi na ako mag-splicing. So ito, binunot ko lang to. And then ito, yung wire sa harness na kulay red. Ito. So binalatan ko lang siya ng mahaba-haba. Ayan, ganyan siya kahaba. And then ang ginawa ko, pinasok ko siya dito. Then pinulupot ko dito para hindi siya hindi siya maglaylay. And then ang ginawa ko is ipinasok ko lang siya dito sa positive niya. Ayan, kung makikita nyo yung positive niya dyan is ayan yung kulay gray, yung gray na wire na yan. Gray ba yan o dark green? Wag mo ilalagay doon sa may kulay dilaw na may itim, kasi pag may itim ground dyan eh. So dito nilagay ko lang siya dito, pinasok ko lang siya dyan, clip ko dyan. Ayan, nakaklip na siya dyan. And then ipinasok ko siya dito. Ayan, yung sa pangalawa, yung sa gitna na butas, kasi yan yung positive nya. Ayan, positive yung sa gitna. So isinuksok ko lang siya dyan. So teka lang, wala kasi akong stand eh. So susuksok ko lang. So ayan, ganyan yung nangyari. Ayan, so sinuksok ko lang siya dyan sa gitna. Ayan, okay na yan. Pagkatapos nyan, pag nasuksok mo na yan dyan, so pwede mo na siyang ilagay dito. Pasok mo na siya dyan. Ayan. So nakaklip na yun, okay na yun. Ganun lang kadali. Tapos ito pala yung sa buzzer. Ayan. Tapos ang ginawa ko naman doon sa buzzer niya is ito, dito ko siya nilagay. Pinulupot ko lang siya dito. Then pinagapang ko siya dito. Ayan. Diyan. Saan yung wirings? Tapos ito yung wirings niya, pinasok ko lang dyan sa gilid. Hanap na lang ngayon kung saan nyo pwede niya ipapasok. Tapos ayun yung kanina,
lumusot ko doon sa kabila. Dito sa may likod lang. So dito siya lumabas. Ayan, makikita nyo. Ayan, so dito lumabas yung wirings. Ayan, tapos dito ko lang siya nilagay, dinikit ko lang yan, nakadikit lang yan. Ayan, hindi ko siya nilagay doon sa harap kasi sobrang ingay nga, sobrang lakas. So kahit nga doon mo lang sa trunk ilagay yan, madidinig mo na yung tunog niyan eh. Kaya dito ko na siya nilagay, dyan lang. Okay, so ganun lang siya kadali kabit. Ayan, para sa guide nyo. Ayan, tapos ito kukunik lang natin to. So ayan, kinunin ko lang siya ng ganyan. Ayan. Ayan, tapos yan, lagyan nyo na lang ng mga cable tie. Ako nilagay ko na lang yan dyan eh. Siniksik na lang siya dyan. Basta hindi siya hindi siya maglaylay. Ayan. Ayan, pinasok ko na lang siya dyan. Basta hindi siya nakalaylay. Ayan. Tapos ito, isecure nya na lang din yung dito nya. Secure nyo lang siya ng cable tie. So ayan, ganyan lang. Sinicure ko na siya ng cable tie. Ayan. Basta hindi siya nakalaylay. Then pwede natin ibalik yung cover nya. Yan. Balik lang muna natin yung cover. So ayan, naikabit na natin ang cover. Ayan. So isara na din natin, tapos din paganahin natin ulit. I-test natin yung camera buzzer. Ayan. So ayan, start natin. Paganahin natin ulit yung buzzer nya tsaka yung camera. Start. Actually kahit na hindi ko naman i-start yung makina, okay lang naman yan eh. Lang natin, i-reverse lang natin siya, okay? So ayan, diba yan yung head unit natin, stock. Then lagyan natin sa reverse, yan. So ayan, makikita nyo, diba? So gumana siya. Yung head unit natin, may reverse camera, and then mayroong guard na rin, and then meron siyang distance ng object sa likod. So safe tayo umatras, kitang-kita natin. Pwede natin i-adjust yung camera sa likod, itingalan natin o ibaba. So ayan, i-park na natin. Sobrang ingay. Park na natin. Ayan. And then at the same time, yung camera doon sa likod is gumagana pa rin. Ayun. Yun nga lang, pag ni-reverse natin siya, hindi na sila magsuswitch ng camera. Ganyan lang siya. Pero kita mo pa rin yung likuran na ganyan, maliit nga lang. Pero yung pinaka main purpose is yung dito natin sa head unit natin na stock head unit. Okay, so maraming salamat sa panonood, at kung mayroon pa kayong mga katanungan regarding dyan, huwag kayong mahihiyang mag-comment dyan, magtanong kayo. Then pag hindi tayo busy at may time tayo, sasagutin natin yan. At kung kailangan nyo ng demo, yung tutorial talaga mismo para hindi kayo mahirapan, ituturo ko sa inyo. Okay, so salamat sa panonood. Pa-share na lang ng video, kalat nyo, tulong para matulungan naman nyo ako. Hingi ako ng tulong para kahit paano tumaas yung subscriber natin, para ganahan pa tayo mag-upload ng mga videos, tutorial sa mga accessories, pagkalalagay ng mga abubot natin dito sa ating sasakyan. Okay, so maraming salamat. Have a good day, have a safe trip. Bye bye.